Ngayon, kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo, mga kapatid. Tanungin natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay, una-una. Pearl, kasi sinasabi dito na bata pa lang, ganyan na yung pag-uugali natin. Bakit ba nagkakaroon ng ganitong klaseng pag-uugali ang mga bata? Di ba alam niyo, pagdating ng mga 2 to 3 years old, ang mga bata nagsusubok yan eh. So, halimbawa, pag meron silang gusto, ang gagawin, iiyak, nagwawala, nagtatantrums. Tapos, tayong mga magulang para tumahimik, binibigay yung gusto. Pero hindi dapat ganon. Lalo na dapat magkakaroon ng pagkakataon na sasabihin natin sa anak natin na hindi natin kayang bilhin yan. Pwede naman siguro na isa lang ang pwedeng bilhin, ganitong halaga. So, yung bata, maiintindihan niya na may mga pagkakataon na hindi lahat ng bagay pwedeng makuha nila kaagad. So, nung umabot sa punto na nakakagulat, Pearl, kasi nung 10 years old ka, napalo ka lang, 32 ka na ngayon, tama, ano? So, 22 years ago, nangyari yung pagpapalo na yon, hanggang ngayon yun pa rin ang iniisip mo. One, pag yun ang tumatak sa isip na isang bata at yun ang pinapaandar mo sa utak mo na ikaw ay talagang sinasabi na hindi ka iniintindi ng nanay mo, may posibilidad na ito yung tinatawag sa una, ang tawag dito adjustment disorder. Kasi mismong pamilya mo parang hindi mo matake na pamilya mo to dahil kasi ang tingin sa'yo, iba ang trato. Ngayon, pag lumalaki ka na 10, 11, 12, ito na yung tinatawag natin na nagre-rebelde tayo kasi ayaw mo yung ginagawa kahit na sa tingin mo wala namang ginagawang masama yung magulang mo. So ito, nagtatranspose from adjustment disorder, nagiging tinatawag na oppositional defiant disorder. So tignan nyo ha, mangyayari yan 13, 14, 15, habang nabubuo yung personalidad mo, napapansin mo ayaw mo nang sumunod, ayaw mong pumasok sa eskwelahan, ganyan, nagiging conduct disorder. Pagdating ng 16, 17, 18 years old na yan, nabuo na yung personalidad mo, eto na yung tinatawag nating antisocial personality disorder. Pero ano nakakalungkot doon, Pearl? Alam mo ba, ang antisocial personality disorder, pag ikaw ganyan, pwedeng manahin ng anak mo. Kasi may genetic predisposition na. Ibig sabihin, hindi lang yan yung dahil environment na ganyan yung pinapakita mo sa nanay or tatay mo. It's more of yung genetic predisposition na maaaring manahin ng anak mo. Pero kung wala kang intensyon na baguhin yung sarili mo, wala kaming magagawa. Kung hindi, talagang intayin natin na maghanda ka ng pampiyansa sa mga anak mo. Yan lang po.